Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli na naman po tayo magkakasama-sama sa isang maikling pagkakataon at ating po pag-aaralan ng ika-10 topic, ang tipan at ang anyong huwaran. At bago po yan, natin po muling babanggitin ang mga pangalan na nag-notify po ng ating programang ito: Jerko Toscano Rapallo, Romeo Tejada, Marlon Magsayo, Nestor Mariano, Ricky Fan Proelda, Kaadlawon JP, Anthony Ibanez, Lloyd Daharu, Aris Pap, Mayan, Rosana Elcano, Francisca Sosa, Aida Almasco, Leonardo Padriquela, Orlan de la Roca, Castillo Celso, Mar Vincent Manansala, Beteluces, Domingo Nas, Rapi Gordolan, Rosario Rendain, Marilyn Ligaspi, Gwen Buhawe, Cristina Magalang, Emilio de la Cruz Jr., Florinda Costudio, Edna de la Cruz, from Milan, Margarito Abacan, Rafael Granada, Porto Jeremias, Dave Quezon, Channel of Truth, Edwin Gonzalez, Adyang Celopan, Alvin Pacardo, Maria Bacan, Laurea Padilla, Ezequias Bobiles, Lea Santos, Noel Bombeo, Dodem Robles, Edgar Casihan, Eric Reyes, Victor Abilidas, Edwin Peras, Remias Corpus, Sally Atiga, Normelinda Baguhin, Gwen Buhawe, Margie Bandol, Dinos Panaglima, Alan Perez, Flor Dagus, Mias Agapay, Berning Fronda, Rosmaria Maga, Luz Pajardo, Edwin Sabio, Jimmy Dayok, Satu Romero, Alvin Bautista, Ricky Cabonegro, Cecilia Baal, Cristina Marti, Mary Jane Tornilla, Yodi Avenido, and Adelina Fronda. Sa tuwing magbabasa po ako ng mga pangalan dito, marami po ang dumadagdag ng mga bagong pangalan. Kami po ay nagagalak at kami po ay nagpapaabot ng aming pasasalamat at kasiyahan sapagkat kayo po ay patuloy naming nakakasama sa pag-aaral na ito ng salita ng ating Panginoon. Ganon din po sa mga churches na patuloy rin pong sumusubaybay sa programang ito, lalo na po ang mga churches na ginagamit ito bilang source ng kanilang lesson review pag Sabado. Hindi man po namin kayo maisa-isa, kami po ay patuloy na bumabati at nagpapasalamat po sa inyo. Special mention po ang Morong Rizal Adventist Church. Kami po ay makikipagdaupang palad sa inyo ngayong 3rd week ng October sa inyo pong anniversary. Kaya kami po ay bumabati sa inyong lahat. Ngayon po sa ating pong pagtalakay ng ating leksyon, kagaya po ng ating nabanggit, tayo po nasa ika-10 topic na ngayon, ang tipan at ang anyong huwaran. At kagaya po ng ating nakakagawian at ating pong ginagawa, tayo po muna hihingi ng tulong sa ating Panginoon upang gabayan niya po ang ating gagawaing pag-aaral na ito ng kanyang salita. Panginoon po makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo sa pagkakataong ito. Patuloy po kaming magbibigay at nagpupuri sa inyong pangalan. Hihingi po kami ng inyong patnubay sa amin pong gagawing muling pag-aaral ng inyong banal na salita. Buksan po nawa ang aming mga isipan, ang aming pong mga damdamin upang lalo po namin maunawaan ang mga ibig mong sabihin para sa amin sa pamamagitan po at pinadaan sa lesson quarterly ito. Tulungan din po ang mga taong aming kasama na nag-aaral nito, sumusubaybay, nagsusubscribe. Kayo rin po nawa ang patuloy na sumakanila at makatulong po nawa sa aming lahat ang pag-aaral na ito ng inyong banal na salita. Pagpalain din po si Pastor Levy Perdon sa kanyang pag-discuss ng mga salitang ito. Kung dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita po natin sa Exodus 24:3.
Dumating si Moses at sinabi sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga tuntunin, at ang buong bayan ay sumagot na may isang tinig na nagsabi, lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Mula sa pasimula, ibig ng Diyos na tumahang kasama ng kanyang mga nilikha. At ang katotohanan ito ay niliwanag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga paghahayag sa kanyang piniling bayan noong una, ang Israel. Sa sanlinggong ito ay ating titingnan ang mga kapahayagan ng Diyos kung paano siya ay makatatahang kasama natin at natayo ay kasama niya. Sa sanlinggong ito ay ating titingnan ang mga kapahayagan ng Diyos kung paano siya ay makatatahang kasama natin at tayo ay kasama niya. Alam natin na ang isang maayos na relasyon ay nangangailangan ng mahabang panahon upang mabuo. Kailangan ang palaging komunikasyon, at sa puntong ito ay nangangahulugan na siya ay makapangusap sa atin sa pamamagitan ng ating palagiang pag-aaral ng kanyang salita. At pakikipag-usap natin sa kanya sa pamamagitan ng ating mga panalangin o pagbubukas ng ating puso sa kanya. Pag-aaralan natin ito, at narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang katotohanang itinuturo ng karanasan sa Exodus 24:1-8? Number 2, ano naman ang nangyari sa sumunod na tagpo matapos ang pakikipagtipan ng bayan? Number 3, paano ipinakikilala ng Diyos ang ating pagiging makasalanan at ano ang kanyang panukala upang tayo ay iligtas? Number 3, paano ipinakikilala ng Diyos ang ating pagiging makasalanan at ano ang kanyang panukala upang tayo ay iligtas? Number 4, ano naman ang hinihingi ng Diyos upang siya ay makatahang kasama ng kanyang bayan? And number 5, ano ang pangako ng Diyos na kanyang gagawin upang magawa ang santuaryo na kanyang tatahanang kasama ng bayan? Balikan po natin ang question number 1, ano ang katotohanang itinuturo ng karanasan sa Exodus 24:1? Alright, sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Subalit una sa lahat ay nais ko magpasalamat kay Sister Rose sa kanyang munting kaloob para sa aking kaarawan. Ako po ay labis na natutuwa at nagpapasalamat, at sana po patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sige po, ating pumabasahin ang sinasabi sa Exodus 24:1-8. Ano po ba ang nakatala rito? At kanyang sinabi kay Moses, sumampa ka sa kinaroroonan ng Panginoon, ikaw at si Aaron, si Nadab at si Abihu, at 70 ng mga matatanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo. At si Moses lamang ang lalapit sa Panginoon. Datapot sila hindi lalapit o ang bayan man ay sasampang kasama niya. At lumapit si Moses at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga sinalita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan, at ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At sinulat ni Moses ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinaumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng 12 batong pinakaalaala ayon sa 12 ngipin ng Israel. At kanya sinugo ang mga binata ng mga anak ni Israel na nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at nagsipaghain sa Panginoon ng handog na baka tungkol sa kapayapaan, at kinuha ni Moses ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga tasa, at ang kalahati ng dugo ay iminisik sa ibabaw ng dambana, at kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan, at kanilang sinabi, lahat ng salita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. At kinuha ni Moses ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na pinagkatipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Ayan, so dito po makita po ninyo na ang Panginoon ay nakikipagtipan sa bayan ni Moises. Sapagkat nais po niya ng malapitan na relasyon sa kanyang bayan. Kaya ang unang ginawa ng Panginoon
ay ipinasulat niya yung kanyang mga kautusan kay Moises. At pagkatapos ay winisikan ito ng dugo. Dalawang signifikanteng bagay po ang nais ituro rito upang tayo ay gabayan sa ating pamumuhay na tayo'y makapamuhay ng malapit sa Diyos. Una sa lahat, napakahalaga ng kautusan. So ito'y kanyang ipinasulat. At nangako naman ang bayan na ito ay kanilang susunding lahat. Datapwat alam po ninyo, ang ating sinseridad ay hindi sapat. Sapagkat alam natin ang kasaysayan na kung paanong matapos silang mangako nito, sila ay nagkasala. Kaya nga narito ang dugo iwinisik sa kanila bilang paalaala at bilang pagtuturo na sa pamamagitan lamang ng dugo ng kordero ng Diyos, tayo ay magiging katanggap-tanggap at sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya, maaari tayong matulungan upang ating maganap yung sinasabi natin na ating susundin, ating gaganapin ng buong puso, ng buong kaluluwa. Sapagkat batid po ng Diyos, hindi lang sapat na nasusulat ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan. Kinakailangan natin ang kanyang kamatayan para bayaran ang ating mga kasalanan at yung kanyang kamatayan para ating matanggap ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa gayoy maisakabuhayan nga natin ang kanyang mga kautusan. Okay, at ngayon po sa ating pangalawang katanungan, ano naman ang nangyari sa sumunod na tagpo matapos ang pakikipagtipan ng bayan? Ayan, titingnan po natin sa talatang 9 hanggang 18, ano ba yung susunod na mga nangyari? Nang magkagayoy, sumampa si Moses at si Aaron, si Nadab at si Abihu, at 70 ng mga matanda sa Israel. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel, at mayroon sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang isang yaring lapad na batong sapiro, at pares din ng langit sa kaliwanagan. At sa mga mahal na tao sa mga anak ni Israel, ay hindi niya ipinatong ang kanyang kamay at sila'y tumingin sa Diyos at kumain at uminom. At sinabi ng Panginoon kay Moses, sampahin mo ako sa bundok at doon ka at ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas ng bato at ng katapusan at ng utos ng aking isinulat upang maituro sa kanila. At tumindig si Moses at si Josue na kanyang tagapangasiwa at si Moses ay sumampa sa bundok ng Diyos. At kanya sinabi sa mga matanda, hintayin niyo kami rito hanggang sa kami bumalik sa inyo. At narito si Aaron at si Hur kasama ninyo. Sino mang magkaroon ng usap ay lumapit sa kanila. At sumampa si Moses sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok Sinai at tinakpan ng ulap saan na 6 na araw. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinakpan ng ulap na 6 na araw. At sa 7 araw ay tinawag niya si Moses sa gitna ng ulap. At ang anyo ng kalwalhatian ng Panginoon ay pares ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel. At pumasok si Moses sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok at si Moses ay natira sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Ayan. So sabi po rito, kanilang nakita ang Diyos. What a privilege. Nakita nila ang Diyos. At hindi lang po nakita, sila'y kumain kasalo. Napakalaking pribilehiyo ang ibinigay, ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang bayan sapagkat ito ang ultimate goal ng ating Panginoon na tayo ay makasama niya, makaupong kasama natin, kasalo natin, kahalubilo natin. Yan po ang layunin ng ating Panginoong Diyos. What a privilege. Alam po ninyo, ay minsan na rin akong nakaupong kasama ng isang hari. Subalit hindi ko alam na siya pala ang hari. Ako po ay naanyayahan sa Palau at doon ay nananghalian kami at maganda yung pagkaayos ng table.
Subalit hindi ko alam sapagkat ako'y naparoon para mag-ibanghelyo sa mga kapwa Pilipino. Datapot noong huling Sabado, ako'y naanyayahan sa simbahan nung mga Palawans. Ano po? Nakaupo sa kabisiran, hindi ko alam, yung po pala ang hari. Sapagkat ang hari nila roon ay isang Seventh-day Adventist. At sa kanyang bandang kanan ay yung senador na Adventist. Sa kabila naman ay yung tatay ng senador. Pagkatapos ay susunod ay yung junior nung isa sa pinakamayaman doon sa lugar na yon, na isa ring Seventh-day Adventist na ngayon ay siyang pangulo ng Palau. Ano po? Ito yan. At ako'y medyo malapit din sa kanila. Hindi ko alam na doon pala ang pag-upo sa hapagkainan ay orderly, magmula sa pinakamataas pababang ganon. At nung matapos na, sinabi ng aking anak, ipinakilala sa aking anak na yun pala ang hari at mayroon palang seating arrangement, yung palang upo ron na hindi basta-basta. Alam po ninyo, isang napaka sarap sa pakiramdam na malaman mo, kagaya ng naranasan nitong mga Israelita na kanilang nakita at ang wika po, nakasalo. Now, what a privilege. Subalit, alam ng Panginoon na hindi pa sapat yung kanilang relasyon na bubuo. Kaya medyo malayo pa rin at si Moises ay pinaakyat doon sa bundok at doon nakipag-usap sa kanya ng personal. Dato po, ang ibig ng Panginoon, tayo pong lahat uupong kasama niya. At tayo'y kasalo niya. Ano po? Kahit sa Apokalipsis, yung po ang siya sabi na kung siya ay ating pagbubuksan, siya ay papasok at uupong kasalon natin. At darating ang araw, hindi lang spiritually, kundi talagang actual na makakasama natin ang Panginoon. At yan po ang dapat nating paghandaan. Okay po, at sa tanong nating number 3 o ikatlong tanong, papaano ipinakikilala ng Diyos ang ating pagiging makasalanan at ano ang kanyang panukala upang tayo ay iligtas? Ayan, titingnan po natin sa Ezekiel 36, 26 hanggang 28. Ano ang sinasabi? Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinibigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Ayan. Dito po nililiwanag ng Panginoon. Una, ang wika niya, aalisin ko ang inyong pusong bato. Pangalawa, papalitan ko ng pusong laman. At ang wika ng Panginoon is lalagay ko sa inyo ang aking espiritu. Mga minamahal, ito po ang ibig ng Panginoon. Alam niya na ang ating puso ay pusong bato. Nais niya itong pagkaluban ng pusong laman na marunong turuan, marunong sumunod. At yan ay sa pamagitan po ng banal na espiritu. At ang wika, kayo'y aking lilinisin. So napakaliwanag po na hindi sa pamagitan ng ating sariling kapangyarihan, hindi sa pamagitan ng ating sariling abilidad, tayo ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang lahat po ay sa pamagitan ng kanyang pag-ibig at kanyang biyaya na ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Yung ating puso ay kanyang babaguhin sa pamagitan ng banal na espiritu. So ito po ay total dependent po tayo. Kaya kapag pinag-uusapan po yung kaligtasan, hindi mo maaaring sabihin na gawin mo ito, gawin mo yan para ikaw ay maligtas. Kinakailangang gawin ng Diyos yung hindi natin magagawa upang tayo ay maligtas. Kaya totally dependent po tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi kailanman sa ating mga gawa. Subalit pagkatatandaan, yung gawa natin
ay susunod sapagkat ang banal na Espiritu ay ipagkakaloob sa atin. Kaya hindi po maaaring papaghiwalayin yung biyaya at yung kautusan. Sapagkat yung biyaya, hindi lang yung pagkamatay ni Kristo doon sa cross, kundi yung pagkakaloob ni Kristo ng kanyang banal na Espiritu sa atin upang tayo ay baguhin, upang tayo'y linisin, upang tayo ay ma-regenerate. Okay, at ngayon po sa ating pang-apat na katanungan, ano naman ang hinihingi ng Diyos upang siya ay makatahang kasama ng kanyang bayan? Yan. So, ang ultimate goal po ng Panginoon, makatahang kasama natin. So, titingnan po natin ano ang sinasabi sa Exodus 25, talatang 1 hanggang 9. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. At itong handog na inyong kukunin sa kanila, ginto at pilak at tanso at kayong bughaw, kulay ube at pula, at lino at balahibo ng kambing. At ang mga balat ng lalaking tupa na tinina sa pula, at mga balat ng poka, at kahoy na akasya. Langis sa ilawan, mga espesya, sa langis na pangpahid at sa mabangong pangsuob. Mga batong onyx at mga batong lupkok sa ephod at sa pectoral. At kanilang igagawa ako ng isang sanktuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ayon sa lahat na aking ipinakita sa iyo at sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan, niyaon ay gayon ninyo gagawin. So, dito po, mayroong dalawang bagay na sinabi ang ating Panginoon. Ihandog ng kanyang bayan yung the best sa kanila. Ginto, pilak, tanso, at mga mahalagang kahoy, yung pinakamagandang damit, i-offer. Offer your best to the Lord. Why? Because He will offer the best for us. At yan ay walang iba kung hindi ang kanyang sariling buhay. So, hindi man na hinihingi ng Panginoon na tayo'y mamatay para sa Kanya, hinihingi niya, ibigay natin, ipagkaloob natin, ihandog natin ang the best mula sa atin. Yung pinakamahalaga sa atin, ihandog natin sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay Kanya namang ihandog ang the best. Walang iba kung hindi ang kanyang sariling buhay, ang sarili niyang espiritu upang tayo ay makasama niya magpasa walang hanggan. Ito ang kinakailangan upang tayo ay makatahang kasama niya at ang Panginoon ay makatahang kasama natin. So, ibig sabihin, kinakailangan matutunan nating ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng ating buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sapagkat ipinagkakaloob naman ng Panginoong Diyos ang buong kapangyarihan ng langit para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Sapagkat ang ibig ng Panginoon, tayo'y magkasama-sama ng malapitan, mayroong close relationship at mangyayari lang yan kapag tayo'y natutong umibig sa Kanya kagaya ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. At ngayon po sa ating pong last question, number 5. Ano ang pangako ng Diyos na Kanyang gagawin upang magawa ang sanktuaryo na Kanyang tatahanan kasama ng bayan? Yan, tingnan po natin sa 31, 1 hanggang 18. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, tingnan mo, aking tinawag sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Huda. At aking pinuspusyan ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman sa lahat ng sari-saring gawain upang kumatha ang mga gawang kaaya-aya, upang gumawa sa ginto at sa pilak at sa tanso, at upang umukit ng batong pangkalupkop upang gumawa ang mga nililok na kahoy at upang gumawa sa lahat ng sari-saring gawain. At ako narito aking
inihalal na kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamak. Sa lipi ni Dan at sa puso ng lahat na maalam na puso ay aking isinilid ang karunungan upang magawa nila ang lahat na aking inuutos sa iyo. Ang tabernakulo ng kapisanan at ang kaba ng patutuo at ang luklukan ng awa na nasa ibabaw niyaon at ang lahat ng kasangkapan ng tolda at ang dulang at ang mga sisidlan niyaon at ang kandilerong dalisay, 10 ng lahat ng mga sisidlan at ang dambana ng kamangyan. At ang dambana na handog na susunugin, 10 ng lahat ng mga sisidlan niyaon, at ang hugasan at ang tungtungan niyaon, at ang mga kasuotang mabuting yari, at ang mga banal na kasuotan na pangsuot kay Aarong saserdote at ang mga kasuotan sa kanyang mga anak upang mga siwa sa katungkulang saserdote. At ang langis na pangpahid, ang kamangyan na mabangong mga kamangyan na itataan sa dakong banal, ayon sa lahat na inutos ko sa iyo, ay kanilang gagawin. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, salitain mo rin sa mga anak ng Israel na iyong sasabihin, katotohanang ipinangili ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Inyong ipangili ang sabat nga at sapagkat yaoy pangilin sa inyo bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yon ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. 6 na araw na gagawin ang gawain. Tatapot ang 7 araw ay sabat na takdang kapahingahan. Pangilin sa Panginoon, sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Kaya't ang mga anak ng Israel ay manghingili ng Sabat, natutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanyang mga lahi, na pinakapalaging tipan. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ng Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawahan. At kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas na patutuo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Ayan, napakaliwanag po, no? Ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang aking espiritu. So, yung mga pinagkalooban ng talento ng Panginoon ay sa pamagitan ng banal na espiritu. Sila'y gagawa, makagagawa, hindi dahilan sila'y sadyang magagaling, kundi sapagkat sila ay pupuspusin ng espiritu ng Diyos. Dito po napakahalaga yung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi ninyo tinatanggap ang pangako ng Ama, ang banal na Espiritu. Sapagkat hindi maaaring magtagumpay ang gawain, malibang ang Espiritu ng Diyos ang siyang pumuspos sa manggagawa. So ito po ay napakahalaga. Bago po tayo gumawa ng anumang gawain, tiyakin natin na ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Huwag tayong umasa sa ating sariling galing, sa ating sariling kakayanan, kundi tayo'y maging handa na patnubayan, pangunahan ng banal na Espiritu, sapagkat sa pamagitan lamang ng karunungan, kapangyarihan at kaalaman ng banal na Espiritu, magiging katanggap-tanggap lahat ng ating gagawin. Kagaya sa paggawa ng sanktuaryo sa panahon ng Moises, ang lahat ng gagawa ay pupuspusin daw ng Panginoon ng kanyang Espiritu, bibigyan ng kaalaman, karunungan upang magawa yung gusto niya. Alam po ninyo, tayo ay may mga abilidad. Datapwat hindi sapat yun para magawa natin kung ano ang ibig ng Panginoon. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Ito po yung katotohanan patungkol sa araw ng Sabat. Ang sabi ng Panginoon, ipangilin ninyo ang araw ng Sabat
upang maging tanda, upang maging paalaala sa inyo at sa inyong mga anak na ako ang Panginoong nagpapakang banal sa inyo. Hindi po tayo ang nagpapabanal sa ating sarili. Ang Panginoon ang siyang magbabanal sa atin sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa cross at sa pamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu. Kaya mga minamahal, napakahalaga na aalalahanin natin yung pong Sabat, nagpapaalala sa atin ng tipan ng Panginoon ng kanyang pangako na siya ang magbabanal sa atin. Huwag nating pangunahan ang Panginoon, hayaan natin siyang manguna. Atin lang idalangin, Panginoon, ano po ba ang ibig mo na aking gawin? At ating hilingin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na magawa natin ayon sa kanyang kalooban. Alam po ninyo, yung mga eskriba, yung mga parsiyo noong panahon, memorize nila ang banal na kasulatan. Subalit ang nakaligtaan nila, yung pangako ng Diyos, ilalagay ko sa inyo ang aking Espiritu. Inisip nila na dahilan nagagawa nila ito, ang ganyan, inisip nilang sila ay mga matuwid sa harapan ng Diyos, na anupat yung iba ay mga makasalanan at hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Datapot, pakatatandaan, sabi ni Isaias, ang aming katwiran ay parang maruming basahan. Hindi lang parang basahan, kundi maruming basahan. Yan ang ating katwiran. Datapot ang katwiran na ipagkakalob sa atin ng Panginoon ay tunay na katwiran na walang kapintasan. So mga minamahal, tatandaan po natin, tayo ay dependent sa Diyos para sa kabanalan, para sa pagiging matuwid. At pagkatatandaan, ang kautusan po, hindi lumalaban sa biyaya. Sa halip, ang kautusan, ito ang barometro kung ano na ang nagagawa sa atin ng banal na Espiritu. Subalit yung pong kautusan ay mas malalim, kagaya po na pag-aralan natin noong nakaraan, na yung sinabing mata sa mata, ngipin sa ngipin, ang ibig sabihin pala, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, kinakailangan maging maliwanag na maliwanag yan sa atin upang huwag nating isipin na tayo ay mga makatuwid na tayo ay karapat-dapat na kasi ginagawa ko ito, ginagawa ko yan. Mga minamahal, hindi pa po sapat yun. Kinakailangan tayo ay mabago na hindi lang hindi natin ginagawa yung dapat hindi gawin, hindi lang natin ginagawa yung dapat na ginagawa, kundi naging likas na po talaga natin na hindi mo na kinakailangang turuan pa. Hindi po ba yun sabi ng Panginoon sa Hebreo 10, yung kanyang bagong tipan na sinasabi, isusulat ko ang aking kautusan sa kanilang puso at hindi na kinakailangang turuan pa sila na kilalanin ang Diyos. Sapagkat by nature, kinikilala nila ang Diyos sapagkat sila'y binago na ng banal na Espiritu. At dito po natatapos ang ating talakayan ngayon at iiwan po namin sa inyo ang summary dito ng ating mga pinag-usapan. Number 1, ang kautusan at dugo ay magkasamang gumagawa upang tayo ay ilapit sa Diyos. Number 2, iisa lang ang mithiin ng Diyos sa atin. Tayo ay makaupong kasalo niya. Number 3, liban sa kautusan at kamatayan ni Kristo, ang banal na Espiritu ay pinapagkaloob. Number 3, liban sa kautusan at kamatayan ni Kristo, ang banal na Espiritu ay ipinapagkaloob ng Diyos upang maging lubusan ng ating kaligtasan. Number 4, ang tanging paraan upang masauli ang ating relasyon sa Diyos ay ibigay natin sa Kanya ang lahat ng mahalaga sa atin, pagkat ibibigay din niya ang pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanya. Ibinigay din niya ang pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang buhay. Number 5, lahat ng paglilingkod sa Diyos ay magagawa. Lahat ng paglilingkod sa Diyos ay magagawa lamang ng tama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya pinangako na tayo ay Kanyang babanalin. At ang Sabat, ang patuloy na nagpapaalaala sa atin. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong itong maikli nating pag-aaral. Tayo po ay sama-samang manalangin.
Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat ikaw naming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at wala kang ibang ninanais kundi kami makasama mo magpasa walang hanggan, na kami makakain, makasalong kasama mo, sapagkat gayon na lamang ang iyong pag-ibig sa amin, palibasang ikaw ay aming Ama, kami ay iyong mga anak. Tulungan po nawa kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong tiwala sa iyong banal na pag-ibig, sa iyong lahat ng mga pangako na aming tanggapin ito ng maluwag sa aming mga puso upang patuloy na makagawa ka alang-alang sa aming ikaliligtas. Tunay mong banal na palayo na kami ng tuluyan at malayong-malayo na kami sa iyong kalooban. Datapwat inibig mo pa rin kami na parang kami hindi nagkasala. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay matubos at ipinagkaloob mo ang Banal na Espiritu upang kami ay lubusang hanguin mula sa aming mahinang pagkatao at patuloy na maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. O Amang Banal, salamat po sa pagpapatawad mo at patuloy na paglilinis mo sa aming mga puso't isipan hanggang sa makita ang iyong dakilang larawan sa bawat isa sa amin. O Amang Banal, patuloy po ng pagpalain ng aming mga kapatid na ito. Patuloy na ang buong pamilya nila ay iyong gabayan at pangunahan, Amang Banal. Ang buong iglesia ay iyong patuloy na pagpalain. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, muli po tayo magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless po.